pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Juan, Kabanata 3, talata 7 hanggang 15. Puri sa iyo, Panginoon. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umihip ang hangin kung saan ito nais at naririnig mo ang uhong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Paano po mangyayari iyon? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, Guro ka pa man sa Israel. Hindi mo nauunawaan ang mga bagay nito. Pakatandaan mo ang sinasabi namin ay nalalaman namin at ang pinatotohanan namin ay nasaksihan namin. Subalit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Wala pang sinumang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit ang anak ng tao. At kung paano itinaas ni Moises ang tansong ahas, doon sa ilang gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos na buhay. Ay, Jesus, thank you, Lord. Ay, masayang Kristiyano? Amen! Amen. Masayang Kristiyano. Bakit yung naman parang nalulungkot? Masaya ba tayong lahat? Dahil buhay ng Panginoon? Amen! Masayang Kristiyano. Mga karismatic. Nagpupuri ka na talaga. Sa Panginoon.
Magsiyawin tayo. At manalangin ng mga taingan. Iaysa mo, aysa mo. Iaysa mo. Iaysa mo.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Rescue from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise. But I lift up my voice. Lift up my voice and sing from my heart with all my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Friends we stand. Every tongue, every tribe, every people, every man, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Lord, we stand by grace in your presence. Lord, we stand by grace in your presence. Blessed by the blood of the Lamb. Blessed by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. How will we bow and we pray? Release your power to work in us and through us, till we are changed to be more like you. Let all the nations will see your glory revealed and worship you. Hallelujah. Giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. On the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of Giving praise unto the Lamb of God. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Napakabuti mo, Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Come, Holy Spirit, follow me now. Holy Spirit, follow now. I need your anointing. I need your anointing, come in your I love power. you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating my
Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Mabuting Diyos, maalad na Diyos, aming Panginoon, noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw ang aming Panginoon ng aming pang-araw-araw na buhay. Kaya ang lahat na ito, Lord God, ay tinataas namin sa iyo. Kaya patuloy na paborit pagsamba, Lord God, ang aming itinataas sa iyo sa oras na ito, Panginoon. Ikaw ang aming Panginoon ng kapayapaan, Panginoon, Lord God, napakabuti. Walang kapantay ang iyong pagmamahal sa amin. Kaya dapat lang napapurihan at bigyan ng pinakamataas na pagdakila, Lord God, ang aming isinasamo sa iyo, Panginoon. Lord God, sa oras na ito din, humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang, sa lahat ng aming paulit-ulit na paggawa ng hindi naaayon sa kalooban mo, Panginoon. Kahit nandito na kami sa gawain, nakakagawa pa rin po, Lord God, kami ng hindi naaayon sa kalooban mo. Kaya humihingi kami ng kapatawaran, Panginoon. Patawad po, patawad, Panginoon. At salamat sa iginawad mo sa aming kapatawaran. Tunay nga po, O Diyos, na napakabuti mo sa amin na kahit hindi kami karapat-dapat sa harapan mo, lagi kang naandyan sa amin para kami ay tulungan sa aming pangangailangan, sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Salamat po sa aming community Voice of God na patuloy na gumagabay sa aming buhay na ibinigay mo, Panginoon. Napakabuti mo sa amin dahil binigyan mo kami ng tamang daan para makilala ka po namin, Lord God. Salamat po sa community ito na natuto kami magmahal, magpatawad, at i-extend pa ang aming kalooban, ang aming kaisipan sa aming kapwa, Panginoon. Salamat po. Salamat po sa sigla at lakas ng aming katawan na kahit na mainit ang panahon, pero alam po namin, O Diyos, Ikaw ang aming kaginhawahan. Ikaw ang aming kapahingahan, kaya nakakaramdam pa rin po kami ng maayos, Panginoon. Kaya, Panginoon, huwag mo kami pabayaan sa panahon na pangangailangan, especially na aming mga pinagdaraanan, Panginoon. Masambit pa po namin ito, Lord God. Alam mo na po ito ang nangyayari sa buong mundo na nilikha mo, Lord God. Kayo na po ang bahala, Panginoon. At ang aming mga kahilingan ng bawat isa, Panginoon, na naandito, alam po namin, O Diyos, in your good times, ay didinig mo na at didinig mo pa sa tamang panahon, Panginoon. Lord, sa oras na ito rin, tinataas namin ang aming magbibigay ng mabuting balita mo. Alam po namin, O Diyos, na ito ay pinadala mo para lalong lumalim ang aming buhay pananampalataya, Panginoon. Kaya salamat po, Lord God. At ang iba pa naming mga kasamahan, Panginoon, na hindi nakarating dito, alam po namin, O Diyos, na alam namin sa mga susunod na gawain namin ay makakasama namin sila, Panginoon. Lord, inihihiling namin sa iyo at hinihingi ng habag at awa ang aming darating na weekend seminar, Panginoon. Tinataas namin ito sa iyo ng masakit, Lord God. Alam po namin, O Diyos, na hindi mo kami bababayaan, lalong-lalo na yung mga tinawag mo na makasama namin sa weekend seminar, Panginoon. Lord, Ikaw na nga po ang bahala sa aming lahat ng pangangailangan mula financial, sa aming mga kasamahan, lahat-lahat, Lord God. Alam mo, talos mo ang aming puso't isipan kung gaano kami ka-thankful na makapag-serve sa bawat isa. Kaya, Lord, kayo na nga po ang bahala, Panginoon. At Lord, Ikaw na rin ang bahala sa mga mahal namin sa buhay, sa kasamahan, sa aming mga member na may mga karamdaman. Ikaw ang aming dakilang manggagamot, Panginoon. Alam po namin, O Diyos, na walang imposible. Basta hilingin lang namin sa iyong makapangyarihan pangalan ay tutugunin mo na ang kalooban mo para sa mga kapatiran namin may karamdaman, Panginoon. Dahil ikaw nga po ang dakilang manggagamot, the greatest healer, Lord God. At ang mga kapatid na nauna na sa amin, Lord God, kayo na rin po ang bahala. Nawa, nasa mabubuti na silang kalagayan, masasaya na sa piling mo, Panginoon. At ang aming mga mahal sa buhay din na malayo sa aming piling, nawa, lagi din silang in your good hands, Panginoon. At ang buong mundo nga po, patuloy namin itinataas sa iyo. Nawa, peace, unity, and harmony ang maghari
At ikaw ang manguna para magkaroon na po ng kapayapaan sa mundong ito. Ang aming bansang Pilipinas, ganoon din po ang aming panalangin mula Presidente down sa kanyang mga kabinete. Lord God, pangunahan mo rin po, Panginoon. Alam po namin, O Diyos, na wala nga pong imposible. Basta patuloy kaming manamba at humingi ng habag at awa sa iyo, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. At walang hanggang pasasalamat ka po ang aming sasambatin. Dahil alam po namin, O Diyos, itong gabing ito ay patuloy na pagpapalat biyaya ang aming matatamo sa aming activity na ito, Panginoon. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay mga samot dalangin namin sa iyo matamis na pangalan, Jesus. Amen. Richie. Holy Spirit, fall now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Thank you, Lord. Purihin mo, Diyos, ang nangyayari sa mga hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa Panginoon. Napakabuhay ng Diyos. Nabinis ng Diyos. Tawag ng mga hangin. You're the great provider. Maraming salamat sa lahat ng pagsubok na dumarating sa aming buhay. Napakabuti mo, Panginoon. Lahat ng aming panalangin ay ang tinutugon. Hallelujah, Jesus. Kahit gaano kami ng problema, pagkasama ka namin. Ito ay yung pinagagaan, Panginoon. Maraming salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Hindi mo kami binibitawan kailanman, Panginoon. Napakadakila mong Diyos. Napakabuti mong Diyos. Ikaw ang hari ng mga hari. Papuri at salamatan natin ang Panginoon. Ibukas natin ang ating mga labi sa pagpupuri sa Kanya. Sa mga napakabuti ng Diyos sa pagtubos ng ating mga pagkakasala. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Taon-taon, pinauunahan kami sa aming hulakan. Kami kamahal, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, sa pagkakapagkaya sa lahat. Hallelujah, sa pahilang iyong pangalan. Hallelujah, Jesus. Hindi walang imposible sa iyo, Panginoon. Walang imposible sa iyo, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kahit gaano kabigat, kahit gaano kasakit ang nararamdaman namin. Kahit kami may sakit, Panginoon, nandiyan ka. Ikaw dakilang magagamot. Maraming salamat sa lahat ng mga may sakit na pinagaling ng Panginoon. Ito nga po ay sa isip. Sa mga nararamdaman po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat sa iyong pagmamahal. Maraming salamat po, Panginoon.
maraming salamat po, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Palakpakan natin, Diyos naman makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus. Our Father, art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Mahal na Ina, maraming salamat po na lagi mo kaming pinangungunahan ng aming mga panalangin patungo sa iyong anak na si Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Tayo pong lahat, glory to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. And glory. Palakpakan muli natin ang Panginoon. Malakas na malakpas. Kapalakas sa Panginoon. Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon. At muli ay pinangalakan tayo ng ating kapatid na si Brother, palakpakan natin ang Panginoon sa pamamagitan ni Brother Manding Lenorio. Nandiyan dito ang kanyang may bahay sa kanya. Hindi, okay na. Okay lang ba na ano ako? Tapos okay lang ba na nakaharap sa akin para makita ko yung person? Wow. Pakisabi nga sa katabi, sabi mo sa katabi mo, Happy Easter! Ayan. So dahil ngayon ay Easter season pa rin, kaya Happy Easter pa rin. Pero siyempre, yung ating Easter Sunday nasundan na ng sumunod na Sunday. Ano yung sumunod na Sunday? Feast of the Divine Mercy. Ayan. So, sino po sa inyo ang interesado na magkaroon po ng mga reflection tungkol sa Divine Mercy? Pakitaas nga po ang kamay. Ayan, tama po pala na ito yung na-request nyo na mga topic. Magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong mga invitasyon. Meron po ba tayong mga members ng community dito na bago pa lang? Katatapos, mga 6 months pa lang na member. Meron po ba? So 1 year na. Thank you very much. At patuloy po tayong magsama-sama sa ating paglalakbay sa pananampalataya dito po sa ating community, ang Voice of God. At kasama ko po ang aking wife, doon si Sister Ana. Yan, yung pong kumakaway ng parang kaway ng Miss Universe. Ayan. Ayan. Okay. So, yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Okay lang ba na para nakikita ko? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Ang ating pong topic, ang title, The Message and Devotion of Divine Mercy. Tapos meron po tayong subtitle, God is Love and Mercy Itself. Tingnan nga natin kung gumagana yung ating clicker. Ayun! Oo, so yan pala, gumagana pala talaga siya. Okay, bakit po yung picture ni Saint, Saint na siya ngayon, Saint John Paul II ang nakalagay. Dahil siya po ang nag-approve ng propagation ng Divine Mercy. At si Saint Paul, napakabilis po ng kanyang canonization dahil siya po ay naging beatified 2011, tapos naging canonized 2014. Sobrang bilis, ano? Na fast track yung kanyang canonization. Ang regular na canonization ng ating mga saints sa simbahan ay at least mga 50 years. Bakit? Magkakaroon kasi ng investigation tungkol sa mga miracles at tungkol sa mga testimonies ng mga tao na gumaling at naging maayos ang buhay dahil sa namatay na mahal natin to na lingkod. Pero si Pope John Paul ay na fast track kasi unang-una napakadami ng testimony na talagang ang taong ito ay
Buhay pa, pero parang santo na ang kanyang buhay. Ayan, thank you, Kuya. Okay, ang one big message natin ay God is love and mercy itself. Pakibasa nga po, God is love and mercy itself. So yan po ang ating pag-uusapan bilang big message. Ngayon, pag sinabi nating message, mensahe, at pag sinabi nating devotion, yung message po kasi ng Divine Mercy, may mensahe talaga siya. Ano yung mensahe na yun? Pinadaan kay Saint Faustina, yung message ng Diyos ni Jesus Christ. At ano naman po yung devotion? Ang devotion po ay dalawang klase. Una ay devotion sa isang prayer, form of prayer, or sa isang santo at santa. Devotion mo yon. Ito yung iyong laging dinadasal at gustong-gusto mong gawin. Pero yung another meaning ng devotion is kahit hindi ikaw nagdadasal doon sa devotion na yon, but you are willing to follow that devotion, ibig sabihin, yung puso mo ay yumayakap doon sa sinasabi ng devotion na yon, ay devotion din po ang tawag natin doon. Kaya tayong lahat ang tawag sa atin ay mga devotee, di ba? Devotee. Anong mga klaseng mga devotee? Pwedeng yung long neck, pwedeng yung Okay. So, nakikita niyo po yung picture. Ano po 'yan? Sugat, di ba? Kasi alam po ninyo, itong Divine Mercy ay napakahiwaga ng kanyang mensahe. Sabi ni Bishop Ted Bacani ay napakahirap arukin, malalim pag sinabi natin Divine Mercy. Tanging Diyos lang talaga ang merong kakayanan. Kaya siya ay kinakailangang bumaba buhat sa langit, pumunta dito sa lupa upang ipakita niya kung ano yung divine mercy. Kasi kung tayo lang din ang tatanungin, hindi natin siya kayang unawain. At dahil hindi mo siya kayang unawain, hindi mo siya kayang isabuhay. Amen? Yan, halimbawa, di ba, yung panahon na may mga kidnap or ransom na nangyayari, ang mga Abu Sayyaf. Tapos nabalita natin na yung mga tawag dyan, yung bihag nila, ay pinapatay nila na parang manok. O di ba, dito pa lang hindi mo maintindihan. Tapos yung mga kababaihan, ginagawa nilang sex slave every night. So hindi mo lalo maintindihan. Tapos sasabihin halimbawa ng presidente ng Pilipinas, pwede bang tanggapin natin, patawarin natin itong mga kidnappers na ito, itong Abu Sayyaf team na ito? Pwede bang patawarin natin? Huwag natin silang parusahan. Kayo, anong sasabihin nyo? At nagkaroon ng quotation, yes, ibig sabihin, tanggapin at atin silang i-welcome. Or no, sabihin natin, hindi dapat silang tanggapin, hindi dapat silang patawarin. Saan ka buboto? Sa yes or no? Wow! Pag nagboto ka ng yes, pag nagboto ka ng no, naiintindihan ka ng ating mga kababayan. Pero pag nagboto ka ng yes, patawarin at tanggapin sila, ang tawag doon ay Divine Mercy. Bakit? Ang Divine Mercy ay hindi ka dapat pinatatawad. Wala kang karapatan sanang tumanggap ng kapatawaran. Wala. Kahit anong gawin, balibalik na rin man, walang reason para mapatawad ka talaga. Dapat talaga tumanggap ka ng parusa. Pero ang sasabihin ng Diyos, hindi na yun. Kalimutan. Wow, ang hirap naman. Amen? Katulad yan na nakita nating picture. Diba? So ako po'y naka-experience ng ganyan. Alam nyo, bakit nagkakaroon ng ganyan ng tao? Sabihin nyo, bakit? Madalas infection yan eh. Halimbawa, ikaw ay nagpa-pedicure, tapos nagkaroon ng sugat. Diba? So namamaga siya, tapos hinayaan mo. Tapos, habang namamagayan at hindi gumagaling, meron kasing kuko na tumutusok doon sa laman, sa gilid ng iyong daliri, na patuloy na tinutusok ito. At kapag kaya ay tumutusok, hindi talaga galing. Kasi gagaling na sana
Pero dahil yung kuko ay humahaba at natutusok yung laman sa gilid ng iyong kuko, nananariwa ulit yung sugat. So ibig sabihin, wala talagang pag-asang gumaling. Nagkaroon po ako ng ganyan na inabot po ako ng 6 months. Ang natatanda ako, nag-talk pa ako dito sa inyo. Tapos, naka-chinelas lang po ako kasi nga, meron po akong ingrown sa paa. Diba? At umabot siya ng 6 months. Hanggang sa sabi nung magulang ng aking eskwela, naku sir, alam mo ba na matatanggal yung ingrown mo na yan? Ang tawag kasi dyan ay wound. Diba? Ang tawag dyan ay wound. Pero alam mo, gagaling yan. Dalhin mo sa akin kasi siya ay manicurista. So dinala ko nga. Pero alam nyo, nung sabi niya, sir, tiisin mo to ha. Tiisin mo, ilang buwan na ba ito? Sabi ko, magsi 6 months na Alam mo ba nga abutin ng 2 taon yan kapag ka... Pero parang hindi po kayo interesado sa tanong, wag ko na lang, sa sinasabi ko, wag ko na lang ituloy. Ituloy ko. Kaya, sige. Sabi niya, abutin ng 2 years yan. Kaya konting tiis. Sabi ko, sige, kaya ko yan. Kumagat ka na ng panyo. Sabi ko, bakit ba? Masakit talaga ito, sir. Pero isang sakit lang. Yan. So, kumagat nga ako ng panyo. Eto na. Yung kanyang nipper, pinasok niya dun sa pagitan ng kuko at saka ng aking daliri. Pumasok. Masakit na. Pero sabi niya, sir, ano pa lang bungad pa lang. Kailangan ipasok talaga ng pasok na pasok. Sabi ko, masakit na Sabi niya, sumusugat na ulit. Ayan, dumudugo na. Normal yan, sir. Tiisin mo talaga. Talagang masakit talaga. Parang sumisigaw na, masakit. Sir, tiis pa, sir. Kanina pa ako nagtitiis talaga. Pero konting tiis pa, sir. Hinayaan ko. Alam nyo, munti ko nang itulak parang bang ginagawa mo, tinutulog mo ako Di ba? Parang gano'n, no? Pero hinayaan ko. Tapos, ayan, naputol yung kuko doon sa gilid na tumatama sa laman. Tapos, pinisil-pisil niya ulit. Sabi niya, sir, pakiramdam mo? Sabi ko, kaya ko na, hindi na masakit. Ayan. Kasi naputol na yung kuko na tumutusok doon sa laman, kaya hindi talaga galing yan. O ngayon, gagaling na yan. Naka 6 months ka, di ba? Pwedeng abutin ng 2 years. Ngayon, yung ingrown na yan, ay pag hindi mo pinutol, yung kuko na yan, ay mas tatagal pa yan. Pero dahil pinutol ngayon, after 2 weeks, gagaling na. So ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Tiisin mo yan ng 2 years? Or magtiis ka lang ng 1 week? Di sabi ko, 1 week lang. Ayan. Kaya, 1 week gumaling na naman. Amen? Bakit ko po sinasabi yan? Sabihin nyo, bakit? Wala po. Trip ko lang na magkwento niyan. Kaya walang basagan ng trip. Di ba? Pero alam niyo po, meron tayong tinatawag na emotional wound. Ito po yung unforgiveness. Yan yung unforgiveness. Hindi siya madali, pero kaya. Di ba? Yung forgiveness, hindi siya madali, pero kaya. Pero madalas, ang nagiging spiritual wound natin ay yung ingrown sa ating puso na ano yung wound? Ito yung ang bigat-bigat, ang sama-sama ng loob mo. Di ba? Hirap na hirap ka. Bakit? Sugatan ka doon sa hindi kayang magpatawad. Dati yan, 1 year lang sa puso mo O naging 2 years, 3 years, nagdibu, 18. Nagdibo pa rin ang lalaki, 21. O pagkatapos ay hindi pa rin nawala. Tapos may mga pagkakataong mapapatawad mo isang taong nakasakit sa'yo. Pag may namatay, pag magulang namatay na, sasabihin ng mga kapatid na nag-aaway-away, hanggang ngayon ba magkakaaway pa kayo? Di ba kayo nahihiya sa harap ng magulang natin na ikinamatay niya na yung pag-aaway-away nyo? Tagal na. Tapos doon biglang magpapatawaran sa isa't isa. Natagalan ng
Isang taon, 2 taon, 18 years, 21 years, tapos 5 minutes lang. Kaya naman pala. Bakit mo tsinagaan ang napakatagal na taon na kaya mo naman pala na gawin ng 5 minuto? Na parang yung ingrown, bakit kinakailangan hintayin mo ang 2 years kung kaya naman palang gumaling sa looban ng 1 week? Sa unforgiveness, sa hindi pagpapatawad, masakit yan lagi. Kasi ano yung tumutusok sa puso? Yung tinatawag na anger. Yung nakalabas na gilid ng kuko ay anger. At ang sugat ay yung hindi pagpapatawad. Hanggat hindi napuputol yung anger, ay patuloy na tumutusok sa puso mo at ang bigat-bigat ng iyong pakiramdam. Nagiging malungkot ka, wala kang kapayapaan, at madalas yan ay nakaka-epekto sa iyong kalusugan. At siyempre, pag kalusugan mo na ang bumigay, baka buhay mo rin dumating yung pagkakataon ay bumigay kasi nagiging internal sickness and internal illness yan. Contributor ng mga sakit nating physical, ang mga sakit natin sa emosyon. Medyo sikuhin ang katabi, sabihin nga sa katabi, magpatawad ka na. Ayan, di ba? Oo. At sana, wag mo nang paabutin ng 2 taon. 1 week lang pwede na. Si Lord, bibigyan tayo ng biyaya. Bakit natin ito magagawa sa ating buhay? Sabi natin sa ating susunod na slide, emotional wounds will not heal if you keep on puncturing it. Kaya hindi siya gumagaling kasi tinutusok-tusok madalas. Pero ang katotohanan, sabi natin, forgiveness is a gift. You give yours to yourself. So ang pagpapatawad, kung alam mo lang, ay regalo mo sa iyong sarili. Ang sabi ng iba, bakit ako magpapatawad? Ang kapal naman ang mukha nila, ganun-ganun lang, matapos ang lahat. Wag na lang. Kasi ang akala mo ang pagpapatawad ay sila yung makikinabang. Pero ngayong gabi na ito, ang pagpapatawad, actually hindi lang sila yung makikinabang, ikaw ang una-unang makikinabang. Bakit? Sabi niyo bakit? Hindi ka magkakakanser. Diba? Hindi ka mamamayat. Oh. Hindi ka malulungkot. Diba? Hindi ang bigat-bigat ng iyong damdamin. O ikaw yung unang magkakaroon ng kapayapaan kapag nagpatawad ka. God is good. And all the time, pwede nang pumalakpak, palakpakan natin si Lord. Ayan. So, ang divine mercy, sabi dito, ay bakit nagkaroon yan? It centers on the revelation received by Saint Faustina Kowalska in the 1930s. Yan, 1930. Si Saint Faustina. Pero alam nyo, ito ay hindi madali na natanggap agad sa ating simbahan. Kasi 1930 yan, na message sa kanya ni Jesus Christ sa diary niya, pero naban pa yan 1959. Ayan, naban yan. Pero na-lift yung ban niya noong mga 1978. So sabi dito, ang key contributors para dito sa Divine Mercy ay walang iba, si Pope John Paul II. Bakit? Number 1, ay because of the lifting of the ban. Diba? Tinanggal. Kasi dati pinagbawal Hello? Yan, para meron lang tayong idea. Sabi doon, before becoming Pope as Archbishop of Krakow. Ang hirap nito si Carol. Pero si ano yan si Pope John Paul II yan spearheaded the effort to lift the 1959 Vatican ban on St. Faustina's writing. He proved that the initial suppression was based on faulty translation of her diary. So, ang problema lang dito ay hindi dahil masama or hindi dahil galing sa evil spirit. Yung pag-hold nito ay dahil yung translation kasi si St. Faustina ay from Poland na kababayan, kabansa ni Pope John Paul II. So, yung
language ng Polish or yung sa Poland, translate into a Latin. Yung translation nagkaroon ng problema. Kaya sabi ni Pope John Paul II, yun lang ang aayusin. At so far, nung inayos nila yung translation, naging malinaw na totoo pala kaya na-lift yung ban. At dahil dyan, alam nyo, maraming naging santo at maraming mga na-convert dahil sa diary nito ni St. Faustina. Kaya dapat lang na si St. Faustina ay makanonize bilang santa ng simbahan. On April 30, 2000, sino yung he? Si Pope John Paul II canonizes Sister Faustina, making her first saint of the new millennium. Year 2000, o di ba? Halos kailan lang nagiging santa. Kaya nga sabi doon, ito ay na-institute sa ating simbahan, sa Universal Church. Noong during that same canonization ceremony, he officially declared that the second Sunday of Easter would be celebrated throughout the Universal Church as Divine Mercy Sunday. So, after the Easter Sunday, yung sumunod na Sunday ay, yun yung Feast of the Divine Mercy. So, sino ang contributor niyan? Siyempre si Pope John Paul II. Kaya, sinasabi natin, kung sa ating pagsisimba nung nakaraang linggo, ay ang talata sa John 20:19-31 ay tinuturing na ebanghelyo ng Divine Mercy dahil ito ang official na binabasa sa misa tuwing linggo na Divine Mercy. Natandaan niyo po, ito yung pagbasa natin. Tama po ba? Babasahin po ulit natin, John 20:19-31. Ang pagpapakita ni Jesus sa mga alagad. Nang gabi ring iyon, sa unang araw ng linggo, ang mga alagad ay nagkakatipon sa likod ng mga nakasarang pinto dahil sa takot sa mga pinunong Hudyo. Biglang dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Ano ang meron sa kanyang kamay? Yung sugat. At sa tagiliran, ano ang meron? Sugat din. Kaya yung ating Divine Mercy ay merong mga sugat, di ba? May simbolo bakit merong sinag, saan ang gagaling yon, di ba? Okay. So, tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan, kung paanong sinugo ko ng Ama, sinusugo ko rin kayo." Pagkatapos siningahan niya sila at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatatawad na. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatatawad." Anong ibig sabihin nung pag tinanggap yung Espiritu Santo ay ang patawarin ninyo sa mga kasalanan. Yan, pagpapatawad. Diba? So, kasama sa Divine Mercy yung pagpapatawad. Kaya importante, diba? Nandoon si Thomas that time. At sabi natin, hindi siya dati naniwala. Pero, sabi doon, ngunit si Tomas na tinatawag na ang kambal na isa sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Pero sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang marka ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot ang aking daliri sa marka ng mga pako at naisusuot ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Yan si Doubting Thomas. Pagkaraan ng 8 araw, muling nagkakatipon ng mga alagad sa loob ng bahay at kasama nila si Thomas. Kahit nakasara ang pinto, pumasok si Jesus, tumayo sa gitna nila, sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkatapos ay sinabi nila kay Thomas, "Ipasok mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. Iabot mo ang iyong mga kamay at isusuot mo sa aking tagiliran. Huwag ka nang magalinlangan, kundi maniwala ka na." Mabuti naman, sumagot si Thomas at ang sabi, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Dahil ba sa nakita mo ako, kaya ka naniwala? Mapapalad ang mga hindi nakakita ngunit naniniwala." Diba? Tapos, kadugtong doon. Sabi dito, marami pang ibang himala ang ginawa ni Jesus na nakita ng kanyang mga alagad at hindi nakasulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga ito ay isinulat upang kayo ay maniwala na si Jesus ay Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa pamamagitan ng paniniwala ay magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Sabihin nyo nga, ay
I trust Jesus. Or Jesus, I trust in you. Yun, parang si Tomas yan, di ba? Kaya yung ating pagbasa sa Divine Mercy. Makikita sa talata ng 1:20-19:31 ang ugnayan nito sa debosyon sa tatlong pangunahing aspeto. So sa ating debosyon sa Divine Mercy ay meron daw tatlong mahalagang aspeto. Una ay ang institusyon ng sakramento ng kumpisal. Ang pagpapatawad ng Diyos ay bunga ng kanyang habag at awa para sa ating lahat. Diba? Kaya nga ang salvation binigay na sa atin at tayo ay anak na ng Diyos. Diba? Tayo ay may karapatan na pumasok sa langit dahil sa pagliligtas ng ating Panginoong Jesus na siyang simbolo ng mabathalang habag ng Diyos. At pangalawa ay ang mga sugat ni Kristo. At ang pangatlo ay ang pananampalataya at ang pagtitig sa Panginoon. Yan. So yan ang ating. Una, ang institusyon ng sakramento ng kumpisal sa talata 20-23 ay hiningahan ni Jesus ang mga apostol at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga, ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. So, kung papaanong pinatawad tayo ng Panginoon na iyong tinanggap, mahalaga yan na tinanggap mo. Kasi once na tinanggap mo yan, kaya mong magbigay. May mga taong hindi makapagpatawad ng mga taong nakasakit sa kanila. Bakit hindi sila makapagbigay? Sabihin nyo, bakit? Wala naman silang tinanggap, paano sila makakapagbigay? Kung naniniwala ka na after ng weekend, after ng Catholic Life in the Spirit Seminar, or after ng mga retreat recollections, team building na ina-attend natin, kung naniniwala ka na napatawad ka ng Diyos, tinanggap mo yung kapatawaran na yan, kaya mong magbigay ng kapatawaran sa iba. Sa utak ninyo, merong mga taong nagtataka kayo, ang tagal na niya sa prayer meeting, pero bakit hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapagpatawad? Wag nang sabihin kung sino yan. Basta alam mo merong ganyan. Ipagdasal mo kasi alam mo kung anong dahilan. Amen? Ayan. Ito ang sandali kung kailan itinatag ni Jesus ang sakramento ng pakipagkasundo. Ayon sa talarawan ni Santa Faustina, ang kumpisal ay ang tribunal o ng habag kung saan ang pinakamalaking makasalanan ay makatatanggap ng ganap na kapatawaran. Dito, nagaganap ang unang hakbang ng Divine Mercy o ang paghingi ng kanyang habag. Gaano man kalaki ang kasalanan mo, sinasabi natin, kasindami man yan ng buhangin sa dagat, pero ang pagmamahal ng Diyos ay kasinlawak ng dagat na kaya niyang sakupin, maging napakaraming buhangin sa dalampasigan. Ganyan. Hello? Paano nangyayari? Because of mercy. Diba? Pangalawa, ang mga sugat ni Kristo. Ipinakita ni Jesus ang kanyang mga kamay at tagiliran sa mga apostol. Pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang kamay at ang kanyang tagiliran. Diba? Merong sugat. At partikular kay Tomas, diba? Ipasok mo rin dito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. Iabot mo ang iyong kamay at isuot mo ito sa aking tagiliran. Kaya yung Divine Mercy ay may sinag na anong sinasabi. Ang imahe ni Jesus ay nagpapakita ng dalawang sinag na nagmumula sa kanyang puso. Ayan, di ba? Isang pula at isang puti o maputla. Yun ay ibig sabihin tubig at pula naman ay dugo. Ang mga sinag na ito ay galing sa sugat sa kanyang tagiliran na tinutukoy sa Ebanghelyo ni Juan. Ang mga sugat na ito ay hindi na tanda ng sakit, kundi tanda ng tagumpay ng pag-ibig at hamag sa kasalanan at kamatayan. So ang Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay ay nagtagumpay hindi lang sa kasalanan, kung hindi nagtagumpay din niya siya sa kamatayan. Kaya kung paano siyang nagtagumpay sa kasalanan, ay sinasabing totoo na kapag tayo humingi ng tawad sa Diyos, ay patatawarin ka sa pangalan ni Jesus. At tayo din ay naniniwalang ang kamatayan, kahit na tayo mamatay, ay muli tayong mabubuhay.
sa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Yan ang ating pananampalataya. Kaya sa lahat ng mga piyesta ng ating simbahan, ang pinakamahalaga ay yung Feast of the Easter Sunday. Ito ang Pasko ng lahat ng mga Pasko. Ang pinakamalaking pasasalamat at pinakamahalagang pangyayari sa karanasan ng ating simbahan. Amen? Sige, palakpakan natin si Lord. Number 3, ang pananampalataya at pagtitig sa Panginoon. Mabuti na lang at nandoon si Tomas at pagkatapos ng ika-8 araw ay nakausap siya ng Panginoon, di ba? Ang naging tugon ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko, ay pinakamataas na pagpapahayag ng pananampalataya sa bagong tipan. So mga kapatid, noong panahon na yon, ang mga kapwa Hudyo ng ating mga apostoles ay hindi naniniwala kung sino si Jesus, na siya ay Diyos talaga. Pero ito ay pinatunayan ng kanyang mga alagad na ang Panginoong Jesus ay talagang Panginoon at Diyos. At ito ay isang napakagandang testimonya ng isang tao na sa buhay natin talagang ang ating Panginoong Jesus ang siyang Diyos at Panginoon ng ating buhay. Amen? Sabihin sa katabi, huwag kang absent sa ating prayer meeting. Ayan, oo. Kasi followers tayo ni Christ. Diba? At sinusunod natin siya kasi siya ang ating Panginoon at Hari. Sinasabi sa Old Testament, ang salita ng Hari ay hindi mababali, kaya hindi natin binabali. Ito ang direktang konektado sa pangatlong hakbang ng debosyon ng ganap na pagtitiwala, completely trust. Ayan, kaya meron tayong sinasabing, Jesus, I trust in you. Yun ang napakahalaga. Sinabi ni Jesus, mapapalad ang mga hindi nakakita ngunit naniniwala. Ang lagda ng imahe ni Jesus na nananalig ako sa iyo ay ang modernong paraan ng pag-uulit ng pananampalatayang ipinakita ni Tomas pagkatapos niyang masaksihan ang habag ng muling nabuhay na si Kristo. Ang misyon ng kapayapaan, 3 beses na sinabi ito ni Jesus sa talatang ito, sumainyo ang kapayapaan. Alam niyo, sa gitna ng persecution during those time, ang sinabi ng ating Panginoon, sumainyo ang kapayapaan. Noon, panahon na yon ay dalawang kapangyarihan ang naglalaban. Kapangyarihan ng Diyos sa katauhan ng ating Panginoong Hesus at kapangyarihang politikal ng bansang Roma at saka yung mga kababayang Hudyo ay kalaban lahat ni Jesus. Pero ang ating Panginoon ay nananatiling mapagpakumbaba. Hindi siya lumaban sa pamamagitan ng armas. Pero ipinakita niya ito sa pagiging mapagpakumbaba at pagiging makatotohanan, ang magsabi kung ano ang totoo, buhat sa mensahe na kanyang tinanggap sa kanyang amang nasa langit. Sa ngayon, may giyera ang Israel at saka ang Iran at tumulong na ang US sa Israel. May mga mensahe kay Pope Leo XIV. Ano ang ginagawa mo? Ano ang sabi ni Pope Leo? May mga fake news na nag-aaway si Donald Trump at saka si Pope Leo, pero hindi totoo kasi kailanman hindi makikipag-away ang Santo Papa. Ang Panginoon during that time na nililitis siya, hindi siya lumalaban, hindi siya. Ang para kay Pope Leo ay katulad ni Jesus, importanteng malaman ang katotohanan, pero ang makipaglaban sa pamamagitan ng armas, hindi mangunguna dyan ang simbahan. Ang armas natin ay panalangin, kababaang loob, at pananampalataya. Pero hindi nangangahulugan na matatalo tayo sa laban. Bakit? Sabihin niyo, bakit? Si Poncio Pilato at ang leader ng mga Hudyo, wala namang nagawa nang ang ating Panginoon ay muling mabuhay. Nang ang ating Panginoon ay aakyat sa langit, may nagawa ba sila? Wala. So, ang Panginoon ang siyang totoong nagtagumpay. Siya ang totoong makapangyarihan at kapangyarihang nanggagaling sa katotohanan at pagmamahal.
medyo sikuhin ang katabi, sabihin mo sa kanya, maging totoo ka. And the truth will set you free. Amen? Oh. Kami po'y nagkaroon ng kaso. Hindi naman masyadong malaki. Kasi ang involved lang naman po ay mga 4 million pesos lang. So, hindi masyadong grabe. At saglit lang po, bali, umabot lang na siya ng 10 years. So, 10 years lang. Hindi ka masyadong magwo-worry. Tapos, magaan lang naman yung kaso namin. 2 criminal at saka 2 civil case. So, hindi masyadong grabe, di ba? Oo. Pero alam po ninyo, pagdating na sa ganong area, siyempre, mga kapwa-abogado na ang naglalaban-laban at mga... So, ang sa amin, kung ano lang yung testimony namin, mga affidavit namin, yun lang ang pagbabasihan ng judge. Pero alam niyo po, after 10 years, salamat kay Lord, kasi kami po ay nanahan sa katotohanan. At sabi ng aming lawyer bago magkaroon ng proclamation ay 99.9% tayo ang panalo. Salamat naman po kasi noong August 2018 ay na-dismiss ang aming kaso dahil wala daw po sapat na ebidensyang laban sa amin. Amen! Kaya naniniwala ako, kakabahan ka. Pero pag alam mong ikaw ay nasa katotohanan, ang Diyos ay kasama mo at magtatagumpay kayo kasama ang Diyos. Amen? Ayan. Okay. So, sa mga pahayag kay Santa Faustina ay binigyan din ni Jesus na sa katauhan ay hindi makatatagpo ng kapayapaan hanggat hindi ito lumalapit ng may pagtitiwala sa batis ng aking habag. Kaya mga kapatid, napakaganda na paniwalaan natin ito. Di ba? Ang kapayapaang ibinigay ni Jesus sa mga apostol noong linggo ng pagkabuhay ay ang bunga ng kanyang divine mercy, isang kapayaang nagmumula sa pagkakaalam na tayo ay pinatawad na. Thank you, Lord. Dahil sa mga malalim na ugnayang ito, pinili ni San Juan Pablo Ikalawa ang unang linggo pagkatapos ng Pasko ng Pagkabuhay kung kailan binabasa ang Juan 20:19-31 bilang opisyal na araw para sa pagdiriwang ng Divine Mercy. At ayon po sa napakakapal na libro ni Saint Faustina at isang beses nyo lang naman po akong inimbita para mag-discuss nito. Sinamarize po natin yung isang libro sa 3 mahahalagang mensahe ng ating minamahal na santa. The core message, ito yung ABC of mercy. Diba? The essence of the devotion can be summarized by 3 simple steps. Number 1 ay yung ask for His mercy. Letter A. Anong ibig sabihin? God wants us to approach Him in prayer, repenting of our sins and asking Him to pour His mercy out upon us and the whole world. So yun yung gusto niya, Lord, heal our land, Father, heal our land, hear our cry, and turn our nations back to you. Kinakailangan magbalik loob tayo sa ating Panginoon. Humingi tayo ng awa, humingi tayo ng kapatawaran. Yun ang hinihintay ng Diyos. Sabi kay Saint Faustina dun sa ask for His mercy. Humingi tayo ng habag sa ating Panginoon. Pangalawa, letter B ay be merciful. At sabi doon, kung ikaw ay merciful, tiyak na ikaw ay kahabagan din. Mahabag ka sa iba at kahabagan ka ng Diyos. God wants us to receive His mercy and let it flow through us to others. We are called to be merciful in our deeds, words, and prayers. Kung ang mundo ay talagang merong habag sa kapwa, wala sanang korupsyon, wala sanang scams, wala sanang prostitution, wala sanang child trafficking, wala sanang mga mahihirap, wala sanang mga naaabuso, wala sanang kawawa. Diba? Kaso, ang hirap-hirap na diktahan ng mga tao na sana magkaroon tayo ng habag sa ating kapwa dahil mahabagin ang ating Diyos. Kaya patuloy tayong magdadasal at patuloy tayong magsasama-sama dito dahil alam natin pag tayo sama-sama ay merong pag-asa na matupad ang mensaheng ito ng ating Panginoong Hesus kay Santa Faustina. Amen?
Letter C, sabi doon, completely trust. The more we trust in Jesus, the more grace we receive. Trust is the vessel by which we draw from the ocean of His mercy. Alam nyo, marami naman tao dito sa lugar na ito eh. Siguro mga 100,000. Pero bakit ilan kayong nandito? Mga 100 siguro tayo dito. Amen? Bakit? Sabi nyo, bakit? Itong 100 na mga kataong ito ay merong complete trust sa ating Panginoon. Kasi yun, palakpakan natin si Lord. Yan. Because obedience, ang pagsunod ay base sa pagtitiwala. Kaya ka sumusunod sa Panginoon ay hindi dahil sa mag-asawang mansano na ito. Sumusunod tayo sa Panginoon dahil naniniwala tayo na ang pagsunod natin sa Panginoon ay pagtitiwala sa Kanya. Diba? Hindi natin siya sinasabihan na, Lord, gantihan mo ang ginagawa namin. Pero sinasabi natin, Lord, sumusunod kami sa iyo. Kasi nagtitiwala kami sa iyo at wala kami ibang pagtitiwala ang iba. Kung hindi, ikaw lang talaga. Amen? Hindi namin kontrolado ang nangyayari sa buhay namin. Pero kontrolado mo kaya sa iyo kami nagtitiwala. Alam nyo kung sino ang gumawa nung saan nangyari yung tatlo na yung ask for His mercy, tapos yung be merciful to others, at saka yung complete trust. Alam nyo kung saan nangyari? Sabihin nyo saan? Doon sa crucifixion ng ating Panginoon. Merong dalawang magnanakaw. Si Hestas at saka si Dimas. Diba? Si Dimas, ayan o. Kaya siya naging santo eh. Kauna-unahang na-canonize na santo sa New Testament. Kauna-unahan pa siya, ano siya? Parang Abu Sayyaf siya. Kasi sila yung mga tulisan na talagang kung naaalala niyo yung The Good Samaritan na merong binugbog, parang ganun sila, magnanakaw, pumapatay, talagang mga masasamang at halang ang kaluluwa nitong mga tao. Ito kaya talaga totoong sila'y nakakulong at dapat parusahan. Inamin naman nila yun eh, di ba? Kasi sabi ni Hestas, akala ko ba anak ka ng Diyos? Bakit hindi mo iligtas ang sarili mo at idamay mo na kami? Pero anong sabi ni Dimas? Hindi ganito yung eksaktong salita, pero parang ganito yung sinasabi. Mahiya ka sa sarili mo. Kilabutan ka naman. Kaya tayo nandito, dapat lang kasi nagkasala naman talaga tayo eh. Pero ang taong ito walang kasalanan. Inamin ni Dimas na nagkasala siya. At nung malaman niyang nagkasala siya, humingi siya ng habag. Sabi niya, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Isang talamak na masamang tao na nagbabalik loob at humihingi ng isa pang pagkakataon. Kaya sabi natin kanina, kung magbabalik loob yung mga Abu Sayyaf, ang pananaw ng Diyos, pwede. Sa atin, kung tayong susundin, hindi pwede. Kasi ang Diyos ay merciful. Gaano kalaki ang kasalanan mo? Kung ikaw ay lalapit sa Diyos at sasabihin mong, Lord, hindi mo ako kayang patawarin. Yan ay isang pag-iisip ng taong mayabang. Sino ka para husgahan ang pagpapatawad ng Diyos at sasabihin mong walang kapatawaran ng iyong kasalanan? Kaya tayo sa community, kahit anong nakaraan mo, kahit gaano kalaki ang kasalanan mo, welcome ka. Hindi namin naalamin kung anong buhay meron ka sa iyong nakaraan. For as long as lumalapit ka at ang dahilan mo ng paglapit ay lumapit sa Diyos, bakit ka namin ahadlangan? Sabi ni Lord, truly you will be with me in paradise. Kauna-unahang makasalanang pumasok sa langit. With me, kasabay ni Lord.
Amen? Napakamahabagin ng Diyos. Ako lang parang minsan nagtataka, bakit may mga anak na hindi kayang patawarin ng nanay? Bakit may mga anak na hindi kayang patawarin ng tatay? Bakit may mga asawa na matapos na magkasala, hindi na kayang makipagbalikan ng kanyang asawang iniwan? Diba? Na kung tutuusin, pwede namang mangyari. Kasi ang totoo niyan, pag sinabi, okay na ako para mag-move on, pero ang totoo may tumutusok pa rin na sobrang kuko sa kanyang puso. Amen? Pero sa buhay na ito sa palagay ko, kung merong masasabi nating produkto ng pagmamahal ng Diyos at pagpapatawad ng Diyos na tinanggap natin, ay yung, Lord, kung ako ang tatanungin mo, ayoko. Pero kung gusto mo, bibigyan ko ng pagkakataon. Baka nga totoo siya. Pero tulungan mo ako, kasi hindi ko kaya. Amen? Pwedeng mangyari yan because of the power of the divine mercy within us. So, paano mangyayari yan? Ano yung ginawa ni Dimas upang makamit ang kapatawaran at pakikipagkasundo sa Panginoon? Una ay ang pag-amin sa kasalanan na hindi nagbibigay ng katwiran. Wala nang justification. Pangalawa ay ang paghingi ng pakikipagkasundo. Diba? Ibig sabihin ay sana ako ay mapatawad mo. At yung sumunod ay pagtitiwala. Napansin nyo, ito yung tatlong core message ng divine mercy. Completely trust. Diba? Pakikipagkasundo ay ito yung receiving the mercy of God. At number 1 ay yung ask for God's mercy. Ask for God's forgiveness. At yan ang nangyari sa krus noong panahon na yon. Kaya pagdasal natin na sana maging bahagi tayo ng healing all spiritual illnesses through reconciliation with the mystical body of Christ and willingness to be reconciled with our fellow Catholics in the spirit of humility and love. Bakit natin ito gagawin? Because when we have God in our lives, then God is moving us. God is inspiring us. And what is God? Sabi natin sa ating talk ngayong gabi, God is love and mercy itself. Sana po sa buong mundo yan ang mangyari. Para wala ng giyera, pag-ibig na lang ang umira. Sana po sa lahat ng pamilya sa buong Pilipinas, wala ng giyera at pag-ibig, pagpapatawad at habag ang umiral. Alam natin, mahirap itong gawin. Kaya nga ang daming problema sa ating lipunan. Pero once na ginawa po natin ito, ay hindi rin naman natin masukat kung gaano siya napaka-powerful. Hindi natin din masukat kung gaano kalaki ang kanyang kapangyarihan para magbuo. At nasubukan po natin yan na maraming pagkakataon. Kahit hindi mabuo ang inyong relasyon. Kasi yung forgiveness and reconciliation, they are different things. Ibig sabihin, pwedeng ikaw ay nakapagpatawad, pero hindi sorry. Yung forgiveness at saka reconciliation, laging automatic na magkakasama yan eh. Yung palang friendship ang magkaiba. So pwedeng nagpatawad ka para na-reconcile ka, pero hindi na kayo magkaibigan. So friendship and forgiveness are different things. Diba? Kasi minsan, bakit ako makikipagbati sa kanya? Bakit ako makikipag-reconcile sa kanya? Sobra naman siya, lalaki lang ang ulo niya. Diba? Ganon. Aabuso ulit yan, Hindi na. Pag napatawad mo siya, at kahit na hindi ka napatawad, pero siya'y napatawad mo, nanumbalik ang relasyon mo sa kanya, nanumbalik ang relasyon mo sa Diyos, and then kahit hindi na kayo magkaibigan, okay lang. Kasi basta ikaw, okay ka. Nasa kanya yon. Kung sa kanyang pananampalataya, matatanggap ka rin, mas maganda. Pero kung ayaw niya, huwag mong pilitin. Ang importante ikaw, willing ka na
devotee ka na. Devote, ibig sabihin, meron kang willingness to live out. Meron kang willingness na isabuhay ang divine mercy. Bakit? Yung message ng divine mercy, naintindihan mo at kaya mong isabuhay. Sa iyong personal na buhay at practical na buhay ay nangyayari. Amen? Ayan. Palakpakan po natin si Lord. 2 minutes. 1 minute lang. 1 minute. Sa aming mag-asawa po, kami po ay nagkaroon ng eskwelahan. Naging teacher namin si Teacher Rose. Ayan. At alam nyo, yung aming kapartner, actually partner ang tawag sa amin, ay sabi sa akin, dahil nasa Radyo Veritas kaming dalawa noon, listener namin sa Radyo Veritas, minute ako isang araw, sabi niya, "Oy sir or brother, ikaw pala ay teacher," sabi ganyan, gusto bang magkaroon ng school? Sabi ko, gusto ko po, palangarap ko po yan. Inimbita ako sa school niya, mayroon akong school, ikaw pa ang guest speaker pa ako sa graduation nila. And then nabuo, sabi niya, sige, akong bahala sa pangalan, pero ikaw ang in charge sa recruitment ng estudyante, ikaw ang in charge sa recruitment ng teacher, ikaw ang in charge sa building na i-rent natin para mag-operate ang eskwelahan natin. Within 4 months, operational. Actually, 2 months, di ba? 2 months operational. May building, may teacher, may estudyante, complete elementary. After 2 months operation, doon namin na-discover na hindi pala niya ako tutulungan na magkaroon ng eskwelahan. Kasi yun yung sabi niya, yung pala gusto niyang mapunta sa kanya yung eskwelahan. Nung ma-discover ko na gano'n, una ay, siyempre, inaway niya yung asawa ko. Pag inaway niya yung asawa ko, hindi pwedeng kakampihan ko siya. Siyempre, sa asawa ko ako kakampi. School lang yan, asawa ko ito, pamilya namin itong buhay namin. Hindi pwedeng magulo. Tapos nung hinihigpitan siya, tapos iba na yung naramdaman ko, nag-resign na rin po ako. At nung mag-resign po ako, ay pinabarangay kami. Nilait-lait kami na, grabe, sobra po. Doon ako naniwalang, totoo palang may influensya ang devil sa tao. Praise the Lord! Amen. So hanggang sa, alam nyo, masakit. Kasi nabuo yung eskwelahan, kami ang gumastos. Pangalan namin, lahat. Tapos biglang napunta sa kanila. Pero after 2 years po, nag-close din. Kasi lahat ng mga estudyante, umalis, nag-transferred out. Kasi mga kaibigan namin yung mga estudyante doon, mga parents doon, mga kaibigan po namin. So, ibig sabihin, ang laki nang nawala sa amin kasi part po ng utang namin na 4 million ay yung mga nagastos namin sa eskwelahan. Plus, siyempre, yung oras na binuno namin doon, napabayaan din namin yung negosyo namin. So, mas plus kami, parang back to zero. So, ang hirap. Pero alam nyo, pinagpasa Diyos namin. Masakit yun, di ba? Masakit. Pero pinagdasal namin, Lord, bahala ka na po. Ang sa amin, magpapatawad kami. Hindi madali. Proseso kasi. Hindi madali. Pero alam nyo, di kami gumanti. Pero totoo, si Lord ang gaganti. After 2 years, nagkita kami. Sarado na yung school. Tapos yung nag-encourage sa akin na magkaroon ng school, nakita ko na pumasok ng teacher din sa isang public school. Kinuha akong recollection facilitator. Nagulat ako, isa sa mga teacher na nandoon. Pero alam nyo, during na merong seremonya ng reconciliation, ay dahil wala na sa puso ko yung galit, ay siya yung lumapit. Iyak nang iyak, niyakap ako. Sabi niya, pwede bang magsimula tayo para yung metro ng taxi na reset? Sabi ko, pwede naman noon pa napatawad ka na namin. Alam mo, yung anak niya na nanggipit kay wife, namatay. Cancer. Sabi niya, alam mo si Mayla, ang aga-aga, nasa 30 years old lang yun. Ang bilis-bilis ng pangyayari, namatay agad siya. Kasi yung Mayla na yun, sumalangit nawa kanyang kaluluwa. Siya sana yung nagtanggol sa kanya. Pero hindi siya pinagtanggol. Kaya napunta sa kanila yung eskwela. Pero alam niyo mga kapatid, yung paging mapagpakumbaba mo, yung hindi ka gaganti. At hindi ka mag-iisip ng masama sa iyong kapwa. Nakakatakot.
pag si Lord ang gumanti. Kasi ang Diyos di mo kayang talunin. Kaya kapag ka ikaw ay nasa humility, nasa love ka, na nandoon ka sa forgiveness, at nandoon ka sa trust, ang Diyos ay kakampi mo. Kaya pagtatagumpayan natin ang ating mga adhikain sa buhay. Hindi agad-agad, pero God's time is always perfect time. Magandang gabi, maraming salamat at pagpalain tayo. Basbasan po natin ang ating mga alay sa ngalan ng Ama, Anak at Diyos, Espiritu Santo. Panginoon, patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa gabi ito, Lord God, sa iyong pinadalang mensahero, Panginoon. Naway turuan mo po kami magpatawad ng lubos mula sa aming puso, Lord God. At palambutin niyo po ang aming mga puso upang matuto po kami magpatawad. Mangianak po kami kayo, O Diyos, sa aming buhay. Basbasan niyo po itong aming mga alay, ang bunga ng iyong mga pagpapala, Panginoon. Naway magamit po namin ito sa aming mga activities, Lord God. At gabayan at patnubayan niyo po kami sa aming pag-uwi. Manguna po kayo, Panginoon. At linisin niyo po ang aming daraanan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Maraming salamat po, mahal na Inang Birhen, sa patuloy mong paggabay at pagpatnubay sa amin. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Let's glorify our Lord. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. God is good all the time. Thank you po sa bawat isa na nandito sa katagumpayan ng ating prayer meeting. Salamat, Brother Manding, sa iyong magandang talk. Nawa ito ay nakatulong sa aming buhay pananampalataya. Thank you to Sister Anna.
Meron pong ilang announcement tayo. Sa Sabado po, meron tayong youth, BOG Youth pa LSS po. Mamaya i-details po ni Sister Jenny. And then, April 26, Good Shepherd Sunday po. Barangay Fiesta po yun. At may binyagan din po. Sa mga may mga baby na gustong magpabinyag, baka pwede pa po ba? Sister Jenny, no? Baka pwede pa po yata. And then, meron pong bingo cards na binigay sa atin ng barangay. Support din po natin. Meron pong 20 bingo cards sa akin. I-distribute ko po sa bawat isa na gustong maglaro ng bingo. Sa na po yun? Sunday, September 19. Yon. Tapos, May 1 po, start na ng Mayflower dito sa simbahan. May 2, supposedly po yung Paris pilgrimage na postpone po, no, Brad Bong? So, sa May 16 po na matutuloy. Pero, may din po siguro, updates, siguro bago mag-May 16. Ano po? Kasi baka daw po either tumaas or bumaba. Sana bumaba yung ating fee doon. And then yung ating weekend seminar, May 8 to 10. Nawa po, kamusta na po ba yung ating mga candidates? Kay Sister Benz kaya, ano na kaya yung kanyang mga Sis Joy, meron na bang mga nag-fill up ng mga forms? Kaya, yung ating mga taga-bago bantay. Sana po madagdagan. Actually, meron pong 5 na sa akin na 2 na kay Sister Eloisa, 3 na sa akin. So may 5, may 1 kay Sister Susan. Nawa, meron pang mga madagdag sa mga na-distribute naming mga application. And then, yung pong ating mga LO boxes, meron pa pong hindi nagbigay para po makount na. Ulitin ko po yun sa St. Paul po ang pinakamataas, 9,250. Thank you po sa St. Paul. St. Michael po, 8,855. Thank you po sa St. Michael Group. St. Luke, 8,444. Maraming salamat din po. St. Francis, 6,102. And then St. Andrew, 4,189. So sa mga hindi pa po nagbigay ng box, LO box, pakidala na lang po sa next week para ma-open. Tapos bago po mag-weekend seminar, mamimigay po kami ng envelope para po sa additional funding natin. Wala yata Sister Rose para sa update ng kanyang rice raffle. Pero sa po yun, first week ng May yung ating second raffle po. So yun po, Sister Jen, yun sa ating youth. So po yun, open sa mga anak ng ating mga brothers and sisters. Thank you po. Okay. Good evening po. So, sa Saturday po, magkakaroon tayo ng LSS for our youth. So, kung yung mga anak niyo is 13 years old above, sa Sabado na po yun, 8 o'clock hanggang 4 o'clock ng hapon. So, potluck po yung lunch, pero yung mga snacks nila, breakfast, sa amin na po. Yun po. So, na lang po, kung sino yung makaka-attend, palista na lang po siguro or pa-message po ako or sila Tita Eloisa para po mabilang natin para po dun sa mga merienda ng mga bata. So, ini-encourage ko po na pasabihin niyo po yung mga anak niyo or kahit po yung mga kapitbahay ng mga anak niyo, no, to join po dito sa ating activity kasi nag-invite po tayo ng 3 speakers for them. So, para po ma-experience din nila yung ginagawa natin sa LSS. Ayan po. So, inaasahan po namin sa Saturday, 8 o'clock na umaga. Dito po sa 3rd floor ng ating parish. Thank you po.